Magandang araw mga bata! Ang tatalakayin natin ngayon sa Filipino 3, Quarter 4, Week 1, Day 2 ay tungkol sa mga sight words at magalang na pananalita. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Panimulang gawain. Masayang araw mga bata! Masaya ako at muli na naman tayong nagkita. Ang barangay ay ang pundasyon ng ating pamahalaan. Ito ang tinalakay natin kahapon. Dito unang nararamdaman ng mga mamayan ang serbisyo ng gobyerno. Ito ang pinakamaliit na unit ng ating pamahalaan. Dito tayo sama-samang naninirahan bilang isang komunidad. Ang mga pinuno ay ang mga barangay captain, barangay kagawad. Ang kanilang mga tungkulin ay patungkol sa kalinisan, kapayapaan, at kalusugan. Ang tungkulin naman ninyo bilang bata ay sumunod sa mga babala, tumulong sa paglilinis o pag-recycle, at igalang ang ating mga pinuno. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Sa araw na ito, tayo ay matuto ng mga aralin sa pagtukoy ng mga sight words, magalang na pananalita at pagbasa at pagsulat ng mga natutuhang salita. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Narito ang word web ng patungkol sa barangay, kung saan ito ang pinakamaliit na unit ng ating pamahalaan. Kabilang sa mga salitang may kaugnayan dito ay ang barangay captain, barangay kagawad, mga lugar, barangay hall, barangay health center. Pagbilang na din ang mga feeding program, kung saan ito ang mga proyekto ng ating barangay. Nagpapatupad din sila ng seguridad upang matiyak na ang mga mamayan ay ligtas sa anumang sakuna o panganib. Tagapagpatupad ng kapayapaan at kaayusan. Ito rin ang kanila sa isang mga tungkulin. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Basahin ang mga ito ng malakas. Saan? Bakit? Kami? Kayo? Iyon? Amin? Naman? Kaya? Ng? Wika. Gamitin ang mga sight words sa sumusunod na pangungusap upang makumpleto ang mga ito. Number 1. Dapat manatiling malinis ang ating barangay. Patlang ni Kapitan Kiko. Number 2. Patlang ang barangay hall. Sigaw ni Nanay. Number 3. Lahat tayo ay nagkakaisa. Patlang malinis at maayos ang ating barangay. Number 4. Patlang pumunta si Kagawad Leo. Number 5. Patlang kaya hindi sumusunod si Nena sa mga alituntunin sa barangay. Narito ang ilang mga sight words na maaari ninyong pamilian. Para sa pang-anim, patlang ang naatasan na maglinis sa parke. Ikapito, kailangan natin tumawid sa tamang daanan, patlang dahan-dahan. Ikawalo, patlang ba ay mula sa barangay Masigla? Ikasyam, ang linis patlang ng inyong barangay, wika ni Mayor Joy. At pang-sampu, ang mga prutas na iyan ay patlang, itinanim noong nakaraang buwan. Narito ang mga sight words sa gilid upang inyong pamilian. Narito ang mga tumpak na kasagutan. Number 1, iyon, patungkol sa wika. Number 2, iyon. Number 3, kaya. Number 4, saan. Number 5, bakit. Number 6, kami. Number 7, nang. Number 8, kayo. Number 9 naman. At number 10,
Amin. Gamitin muli ang kwentong ito para sa shared reading. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Pagsasanay sa pagbasa. Pagsasanay sa pagbabasa. Magsagawa ng shared reading ng tinalakay na alamat sa klase. Magtalaga ng mga mag-aaral na magbabasa ng iba't ibang bahagi ng kwento. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Gumagamit tayo ng po at opo kapag tayo ay nakikipag-usap sa mga nakakatanda at mga opisyal tulad ng mga nagtatrabaho sa gobyerno gaya ng ating barangay captain at mga kagawad. Magandang araw mga bata, pagtatayan ng natutuhan. Sumulat ng isang sanaysay tungkol sa katangian
ng isang aktibong mag-aaral. Halimbawa, ang aktibong mag-aaral. Ang isang aktibong mag-aaral ay laging handang tumulong at makilahok. Una, siya ay responsable sa kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng pakikinig sa guro at paggawa ng takdang aralin. Pangalawa, siya ay may pagkukusa. Halimbawa, kusa siyang nalilinis ng silid-aralan at pinupulot ang basura kahit walang nakatingin. Pangatlo, siya ay matulungin sa kanyang mga kaklase. Sa madaling salita, ang aktibong mag-aaral ay mabuting halimbawa sa kapwa dahil sa kanyang sipag at malasakit sa paaralan. Mahusay mga bata, natapos ninyo ang ating aralin sa Makabansa 3. Hanggang sa muli, paalam mga bata!